Alam mo ba na may isang bansa sa Europe na halos napapalibutan ng mga bansa nagkaroon ng malalaking digmaan, pero mismo itong bansa piniling manatiling neutral. Pero bakit nga ba hindi sumali ang bansang ito sa mga digmaan? At paano neto na protektal ang neutrality sa loob ng daang-daang taon? Kung titingnan mo ang mapa, medyo nakakagulat. Napapalibutan kasi ang Switzerland ng France, Germany, Italy, Austria at Liechtenstein. At marami sa mga bansang ito ay naging bahagi ng mga malalaking European wars. Pero ang Switzerland, imbis na pumili ng side, may isang policy itong pinanghawakan. At ito ang neutrality. Pero ang neutrality ng Switzerland ay hindi ibig sabihin na wala itong military. Sa katunayan, may sarili itong armed force at may sistema ng national defense. Ang Swiss neutrality ay may malalim na historical roots. Isa sa pinakamahalagang turning points ay ang Battle of Marignano noong 1515. Natalo ang Swiss Confederacy laban sa French forces. At pagkatapos nito, unti-unti nagbago ang approach ng Switzerland sa foreign policy. Sa halip na patuloy na makipagdigmaan at mag-expand ng territory, mas pinili nitong mag-focus sa stability at internal development. Noong 1815, pagkatapos ng Napoleonic Wars, kinilala ng European powers ang permanent neutrality ng Switzerland sa Congress of Vienna. At mula noon, naging mahalagang bahagi ng Swiss identity ang pagiging neutral. Pero may isang importanteng detalye. Hindi ibig sabihin ng neutrality na hindi kailanman nagkaroon ng military action ang Switzerland. Mayroon itong military para protektahan ng sarili at ang teritoryo nito. Pero bakit naging successful ang Switzerland sa pagpapanatili ng neutrality? Una, geography. Bulubundukin ang malaking bahagi ng Switzerland, lalo na ang Alps. Dahil dito, historically, mahirap itong sakupin. Pangalawa, strong defense strategy. Hindi kailangan ng Switzerland na maging isang malaking military power para maging mahirap itong atakihin. Kailangan lamang nitong gawing napakataas na magiging cost ng invasion. At pangatlo, political neutrality. Sa halip na permanente makapag-alyansa sa isang malaking bansa, pinili nitong panatilihin ang independence nito sa international complex. At hanggang ngayon, makikita ang epekto ng policy na ito. Ang Switzerland ay kilala bilang isang neutral country at madalas itong nagsisilbing lugar para sa diplomacy, negotiation at international organization. Dito rin matatagpuan ang Geneva, isang importanteng center para sa international diplomacy at humanitarian work. Pero mahalagang tandaan, hindi nangangahulugan ang neutralidad na ang Switzerland ay ganap na hiwalay sa mga world complex. May sarili itong foreign policy, defense system at maaari rin itong magpatupad ng sanctions bilang bahagi ng international policy nito. Kaya ang sikreto ng Switzerland ay hindi simpleng ayaw lang namin makipagdigmaan. For centuries, gumawa ito ng strategy kung saan ang neutrality, geography, diplomacy at defense ay nagtutulungan. At marahil yun ang pinaka-interesting na lesson ng Switzerland. Minsan ang pinakamalakas na paraan para hindi mapasama sa digmaan ay ang maging handang ipagtanggol ang sarili habang pinipiling wag maging bahagi ng labanan. And this is Book of Facts. Thank you for watching.